Esteban, huwag mo kaming subukan. Anong pakay ninyo sa eskwelahang ito? Wala kang pakialam. At kung susubukan mong makialam, hindi kami magdadalawang isip na idamay ka. Hindi kami natatakot sa dugong nananalaytay sa'yo. Kung ganon, mas lalong hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ako papayag na nanggugulo kayo rito. Sige, mamayang hapon, pagkatapos ng klase, magkita tayo sa labas. Doon mo ipakita sa amin ang tapang mong gonggong ka. Payag ako. Sige, magkita tayo mamaya. Mga nilalang na isinumpa. Wala talaga kaming balak na pakialaman ka, Esteban. Dahil alam naming hindi ka ordinaryong tao. Pero ikaw mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Ngayon, dadanasin mo ang malupit na kamatayan sa kamay naming mga aswang gabunan. Magiging pagkain ka naming iuuli sa aming angkan. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Sa araw na to ay tampok natin ang kwento ng isang kakaibang tao na mayroong kakaibang pinagmulan. Sama-sama nating tunghayan ang kwento ni Esteban, Apo ng Diwata. Kabayan, kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Tara! (1987) Baryo ng Mantarik. Tatlong malulutong na palo na naman ang tinanggap ng puwet ni Esteban mula sa kanyang inang si Aling Vering dahil hindi kaagad nakauwi ang bata mula sa paglalaro kahit pa ilang beses nang tinawag ito. Kaya naman nang si Aling Vering na ang lumabas para tunguhin ito, napatakbo na lamang pauwi ang bata nang makitang papalapit na ang ina at may dalang patpat. Kaagad dinampot ng bata ang mga tsinelas nito tsaka nagpaalam sa mga kalaro habang tumatakbo. Pagdating ng bahay ay alam ni Teban na wala na siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang parusa ng ina. Kapag kasi nagtangka pa siyang magtago ay mas lalong lalaki ang kanyang sentensya, kaya naman dapat dumapa na ito. Pagdating ng ina, tatlong malulupit na hataw ang iginawad sa bata. Napapikit na lang ito sa hapde at panay ang hingi ng tawad sa ina. Ang batang si Esteban ay 9 na taong gulang ng mga panahong ito. Bunso sa magkakapatid na sina Emmanuel, panganay, 15 anyos, Elizabeth, 12 anyos, at si Efanima, na pa 11 anyos na. Sa lahat ng mga anak ng mag-asawang Vering at Manolito, si Esteban ang pinakakakaiba. Una ay ang itsurang pisikal nito. Purong kulay puti ang kanyang buhok, pati na ang kilay nito. Tapos ang mga mata niya, kung minsan ay nagbabago ang kulay. Nagiging kulay berde, lalo na kapag sobrang nagagalit ito. Tapos yung mga tenga niya, medyo patulis ng kaunti yung dulo. Maputi rin ang bata, kahit pa sobrang mababad sa init ng araw. Sunod ay ang ibang mga katangian nito. May taglay itong lakas at liksi ng pangangatawan na hindi kagaya sa isang normal na bata sa kanyang edad. At napakabilis din itong makabisa ang mga bagay na unang beses pa lamang niyang nakikita. Itinuring ngang espesyal ng mag-asawa ang bunsong anak na si Esteban. Maraming nagsasabi ng mga kapitbahay na baka raw anak ng isang dayuhan si Esteban kay Aling Vering o di kaya naman ay inampun lamang siya ng mga to. Malayo kasi ang itsura nito sa buong pamilya nila. Wala tong kamuka. Yung ilong nito matangos tapos yung ilong ng mga magulang at kapatid hindi gaano. Kayumanggi ang balat nila samantalang maputi si Teban. At marami pang ibang katangian ang malayo sa kanya kumpara sa kanyang pamilya. Mariing itinanggi naman ni Aling Vering at ni Mang Manolito
ang mga haka-haka tungkol sa pinagmulan ni Esteban. Katwiran ni Aling Viring ay ipinaglihi niya sa sorbetes na may halong kalamansi si Esteban. Kaya siguro ganoon ang naging itsura nito. Basta ang alam ng mag-asawa, anak nila si Esteban at wala silang anumang pagdududa roon. Isang hapon, kasama ni Esteban ang mga kaibigan. Pawang makukulit na mga batang nagsama-sama at napagkatuwa ang pumunta sa may ilog. Naligo roon ang mga yon. Mga nasa 7 ang bilang nila, 4 na lalaki at 3 babae. Pawang mga kaedaran din ni Esteban. Habang masayang nagtatampisaw sa mababaw na ilog, may isang grupo ng mga kabataang puro mga kalalakihan ang dumating. Nasa 5 ang bilang ng mga yon. Sa itsura ng mga to ay higit na mas matatanda yon kina Esteban. Siguro nasa mga edad 15 hanggang 18 ang mga yon. Noong una naliligo lang din sa ilog ang mga yon. Hanggang sa yung isa sa mga lalaki, binato ng isang maliit na bato ang isa sa mga kasamahan ni Esteban. Umaray yon ng tamaan sa ulo. Doon na pinagtawanan ng 5 kalalakihan ang binatong lalaki, tsaka maangas na nagtanong ng, "O bakit? Anong gagawin ninyo? Lalaban ba kayo?" Tanong ng bato habang tumatawa ang mga kasamahan nito. Natakot ang kalaro ni Esteban na binato sa ulo, kaya napaiyak na lang ito at hindi na nakasagot. Biglang naging seryoso ang mukha ni Esteban, tsaka yung tumalon sa tubig upang lapitan ng 5 kalalakihan. "O ikaw, humingi ka ng tawad sa kaibigan ko ngayon din." Seryosong wika ni Esteban. "Paano kung ayoko? Ha, anak araw? Anong gagawin mo?" Sagot dito ng lalaki. "Ang sabi ko, humingi ka ng tawad sa kaibigan ko ngayon din." Mariing utos ni Teban. Kahit papilit siyang hinihila ng mga kasama dahil natatakot sila sa pwedeng gawin sa kanila ng mga mapang-aping mga lalaki. Kung saktan man kasi sila ng mga ito ay walang ibang tutulong sa kanila dahil nasa ilog sila at malayo sa mga kabahayan. Biglang hinablot ng lalaki ang buhok ni Teban at sinabunutan ito, tsaka itinutok ang kanyang muka sa bata. Magsasalita sana ang lalaki upang tuyain pang lalo si Teban, ngunit nagulat ito nang naging kulay berde ang mga mata ng bata. Tapos bigla na lang lumubog sa tubig ang lalaki. Nabitawan nito ang buhok ni Esteban habang nananatiling nakatayo lang ang bata at nakalubog ang kalahating katawan sa tubig. Buong akala ng mga kasamahan ng lalaki nagbibiro lang ang kanilang kaibigan. Ngunit noong makita nilang pag-ahon nito sa tubig, tila ba takot na takot ito at nagmamadaling umahon. Doon na sila nagtinginan at naguluhan. Sumisigaw pa ng tulong ang lalaki habang umiiyak at natatarantang humahakbang paalis ng ilog. Anito, may halimaw daw sa ilalim ng tubig ang humila sa kanya. Sinakal daw siya at itinutok sa kanya ang magandang mukha nito, ngunit pagnganga daw ay napakalaki ng bibig at may matutulis na mga ngipin. Nagmadaling umahon din ang mga kasamahan nito at nagtatakbo papasunod sa kasamahan nilang kani-kanina lang ay maangas na ng bato. Sinusundan naman sila ng tingin ni Esteban habang halos magkandadapa-dapa sa batuhan sa pagmamadaling makaalis. Nilapitan ni Teban at mga kasamahan nito ang kaibigang nabato sa ulo. Tinanong kung ayos lang ba yon. Nagkaroon yon ng maliit na bukol, pero ayos na daw. Nawala na ang sakit dahil sa nangyaring pagturo daw ng leksyon sa kanila ni Esteban. "Ah, nako, nagkakamali ka. Wala akong ginawa dun sa engot na yun eh. Ewan ko ba ba't nagkaganon? Baka may sayad sa utak. O kaya naman may malignong nakita sa ilalim ng tubig. Kasi naman masyadong mayabang. Ayan tuloy." Sa sinabing yun ni Teban, nagunahan sa pag-ahon sa ilog ang kanyang mga kaibigan sa takot na
Baka nga may maligno sa ilalim ng tubig. Sumunod na rin si Teban at nagtatakbo na sila. Kinuha ang mga tsinelas sa batuhan at nagsiuwian na puro mga basa. Habang tumatakbo paalis ay isang misteryoso at magandang babae na nakasuot ng mahabang puting damit. Ang lihim silang pinagmamasdan mula sa kabilang ibayo ng ilog. Nakangiti lang ito. Pag-uwi ng bahay ay nakatikim ng 3 malulutong na hataw ng sinturon sa puwet si Esteban mula sa nanay na si Aling Viring. Sino daw ba ang nagsabi sa kanyang maligo sa ilog at umuwi ng basa? Panay hingi ng tawad na lang si Esteban. Noong panahon kasing ito ay hindi pa masyadong uso ang pagsagot-sagot sa mga magulang. Kapag nangatwiran ka, may dagdag kang palo at sermon. Sa kanilang pagtulog noong gabing yon, nagising si Aling Viring dahil sa nanginginig si Teban sa kanyang higaan. Hinipo ito ng ali at mainit. Inaapoy ng lagnat ang bata. Nagmadaling kumuha ng bimpo ang ali upang hilamusan ng bata at kanyang binantayan ito. Samantala, si Esteban naman naglalakad sa isang napakagandang syudad. Kalsada pa lang dito, para bang gawa sa mamahaling mga bato. Tapos ang tataas ng mga gusali na para bang kahit sa pelikula hindi pa niya nakikita. Ang ipinagtataka naman ng bata, para bang kahit sa unang beses niya palang na nakita yon, tila ba pamilyar na siya sa lugar. Sa kanyang pagpapatuloy sa paglalakad, isang napakagandang babae ang sumalubong sa kanya. Pagkalapit ng babae kay Teban, bigla siyang niyakap nito. Naguguluhan ng bata sa nangyayari. "Teka lang po, Ale. Bakit niyo po ako niyayakap?" Tanong ng bata. Ngumiti lang sa kanyang magandang babae, tapos bigla na lang nagbago ang itsura nun. Unti-unting dumilim ang paligid. Tapos yung mukha nun, naging mukha ng nanay niyang si Aling Viring na nakatanaw sa kanya at pinupunasan ng basang bimpo ang kanyang muka. Nananaginip pala si Teban. Ilang gabing paulit-ulit na yon ang nagiging panaginip ni Teban. Naikwento niya na rin ito sa kanyang mga magulang, pero hindi naman nila masyado pang binigyang pansin yon. Napagalitan pa si Teban ng ina. Kakailog daw niya yon. Baka may engkanto na raw na nakursunadahan siya. Isang umaga, masayang nakikipaglaro si Teban sa mga kaibigan sa kalsada nang mabangga niya ang isang babaeng naglalakad. Nakasuot ng puting rubber shoes, maong na pantalon at puting jacket. Nakasaklob ang hood sa ulo nun. Nakapaloob din sa bulsa ng jacket ang parehas na kamay ng babaeng yon. Pagkabangga ay humingi ng pasensya si Teban sa babae. Inalis ng babae ang nakasaklob na hood sa ulo nito at ngumiti sa bata. Pamilyar ito kay Teban. Siya yung babaeng palagi niyang napapanaginipan. Hinawakan ng babae ang baba ni Teban, tsaka bahagyang nagpaupo ang babae upang pumantay ang mukha niya sa mukha ng bata. Hindi nagsalita ang babae. Nakangiti lang ito at biglang naging berde ang mga mata niya. Kasunod na naging berde rin ang mga mata ni Teban. Matapos yun ay tumayo na ang babae at muling ibinalik ang hood sa kanyang ulo, tsaka na lumakad paalis. Nakatulala namang sinundan ni Teban ang tingin yon habang lumalakad papalayo. Hating gabi, nagising si Mang Manolito sa ingay ni Aling Viring. Nagsasalita ito habang tulog. Umuungot. Paulit-ulit nitong sinasabi na hindi niya ibibigay si Esteban. Magkakamatayan muna bago daw ito makuha sa kanya. Niyugyug ito ni Mang Manolito para gisingin, pero patuloy pa rin sa pagsasalita at ayaw magising. Kaya naman sinampal na ito ng lalaki, tsaka nagising ang misis. Paggising nito ay napatingin kaagad John kay Mang Manolito. Tsaka gigil na ginantihan ng sampal ng ali ang asawa. "Para ka namang Biring.
Ginising na nga kita at binabangungot ka eh. Di ka kasi magising-gising nung niyuyugyug kita. Ani Mang Manolito habang hinihimas ang nasampal na pisngi. Ipinaliwanag ni Aling Vering kung ano ang napanaginipan niya. Ayon dito, nasa isang napakagandang lugar siya. Tapos may isang napakagandang babae ang lumapit sa kanya at siya ay kinausap. Nagpakilala yun na lola ni Esteban. Isa raw yung diwata at sa 10 taong kaarawan ng bata ay magpapakilala na siya rito. Ikinagalit yun ni Aling Vering. Hinding-hindi siya papayag na kunin sa kanya ang anak. Kahit pa makulit yun, ay mahal na mahal niya ito. At walang ibang pamilya si Esteban kundi sila lamang. Magsasalita pa raw sana siya sa babae, ngunit nagising siya ng malakas na sampal mula kay Mang Manolito. Oktubre, 7 araw. Masayang gumising ng maaga si Esteban dahil ito ang araw ng kanyang 10 taong kaarawan. Maaga pa lang ay abala na sa pagluluto ng pansit, manok, hotdog na may marshmallows at lumpiang Shanghai sina Aling Vering at Mang Manolito. Katulong ng mga ito ang ibang mga anak. Lumabas na kaagad ng bahay si Esteban para imbitahan ang kanyang mga kaibigan na sa kanila mananghalian dahil birthday niya. Tanghalian. Masaya ang lahat na nagkakainan, kwentuhan, tawanan, tapos masayang-masaya sa pagbubukas ng kanyang mga regalo si Esteban. May mga pinsan din siyang dumating na namiss niyang makalaro. Habang abala ang lahat sa masayang okasyon, nahagip ng paningin ni Aling Vering ang isang babaeng nakatayo sa di kalayuan. Doon yun sa gilid ng labas ng kanilang bakuran. Nakasuot yun ng puting rubber shoes, maong na pantalon at puting hoodie jacket. Nakatalokbong sa ulo nito ang hood. Hindi inalis ni Aling Vering ang paningin dito at kinalabit si Mang Manolito tsaka itinuro yung babae. Maingat silang lumakad para lapitan yon. Nagsimula naman ding lumakad ang babae papunta sa mahalamang likod na bahagi ng bakuran. Para bang sinasabi nitong sundan siya. Pagdating sa mahalamang likod ng bakuran, ay nadatnan ng mag-asawa na nakatalikod ang babae. Kaya tinanong kaagad ni Mang Manolito kung sino siya. Umarap ang babae at nagtanggal ng hood. Nanlaki ang mga mata ni Aling Vering dahil namukaan niya ito. Yun yung babaeng kausap niya sa panaginip, ang nagpakilalang lola ni Esteban. Ikaw yung babae sa panaginip ko! Ani Aling Vering. Ngumiti ang babae at sumagot ng, "Babae, lalaki, nagagalak akong makausap kayo. Ako si Malina, isa akong diwata at ako ang lola ng batang si Esteban. Naparito ako upang maisakatuparan ang bagay na nararapat maganap." Sagot ng diwata. "Sinabi ko na sa iyo noon, di ba? Hindi ako..." Natigilan si Aling Vering nang sumenyas ng tahimik ang diwatang si Malina. "Makinig kayong mabuti. Narito ako para ibigay ang nararapat na basbas para kay Esteban. At gusto kong malaman din niya ang kanyang pinagmulan. Hindi ako naparito upang kunin siya. Siya ay mananatiling sa inyo bilang inyong anak at walang makapagbabago nun. Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo ang lahat." Ikinuwento ni Diwatang Malina ang lahat. Noong nagbuntis si Aling Vering, meron nitong ibang ipinagbubuntis sa kanyang bunsong anak. Noong eksaktong panahon ding yon, nasa isang digmaang espiritualang angkan ni Malina at kasama ang buntis niyang anak na si Tala. Sa kasawiang palad, nadaig sa digmaan ng kanilang angkan at agaw buhay si Tala. Kaya sa pagnanais nitong maisalba ang nooy magiging anak, ay ginamitan nila ito ng isang sagradong pamamaraan
upang ipagpatuloy ang magdadala sa sinapupunan sa bata. Sa pamamagitan ng paglilipat ng espiritu nito sa kasalukuyan ding batang ipinagbubuntis, ngunit walang buhay. Oo, ang ipinagbubuntis noon ni Aling Viring ay patay na sa kanyang sinapupunan. Anumang oras ay maaari na yung malaglag noon o di kaya ay kakailanganin ng iraspa. Iyon ang nahanap na eksaktong kailangan ni Diwatang Malina para doon isali ng espiritu ng kanyang diwatang apo upang ito ay patuloy na mabuhay. Ang totoo, kung hindi na ilipat ang espiritu ng sanggol na diwata sa ipinagbubuntis ni Aling Viring noon, maaaring ikamatay din ng Ale dahil patay na ang nasa loob na sanggol nito at pupwedeng magkaroon pa siya ng komplikasyon lalo kung hindi ito maagapan. Kaya naman ang kanyang anak na si Esteban, kung bakit ito ay kakaiba, ay mayroong espiritu ng isang diwata. Sa makatuwid, siya ay isang tao sa laman, ngunit may lahing diwata. Noon di ipinagtapat ni Mang Manolito na nagkaroon siya ng panaginip tungkol sa ipinagbubuntis ng kanyang asawa. Patay na ang bata, ngunit ito ay mabubuhay dahil sa ibang espiritong mananahan dito. Napaiyak ang mag-asawa sa nalaman, maging sa hindi malamang reaksyon na kanilang ipapakita. Bigla silang napalingon nang biglang magsalita si Esteban mula sa kanilang likuran at tinanong kung sinong kausap nila. Pagkakita ni Esteban ay nakilala niya ang babae na palagi niyang napapanaginipan at yung nabangga niya sa kalsada noong isang araw. "Halika apo, lumapit ka sa akin." Ani Diwatang Malina. Nagningning at nagkulay berde ang mga mata nito at ganoon din ang bata, kaya lumapit ito. Ipinatong ng diwata ang kamay sa ulo ng apo at biglang nagsabog ito ng matinding liwanag. Nabalot naman ng liwanag na kulay ginto ang buong katawan ni Esteban matapos magtamo ng sagradong basbas mula sa kanyang diwatang lola. "Hindi kita maaaring isama sa ating mundo, apo. Ikaw ay nasa laman at ikaw ay mananatili sa iyong mga magulang." Pagkasabi noon ni Diwatang Malina ay niyakap niya ang apo at hinalikan sa pisngi. Tsaka muling ngumiti sa bata na nooy tulala lamang na nakatingin sa nagpakilala niyang lola. "Paano ko po kayo naging lola? Ang bata niyo pa." Nagtatakang tanong ni Esteban. Ngumiti lamang ang diwata at hindi nagsalita. Biglang napalingon sa likuran ng mag-asawa at si Esteban nang marinig nilang nagsalita ang panganay na si Emmanuel. "Tay, Nay, Esteban, anong ginagawa niyo dyan?" Tanong nito. Muling napalingon ng mag-asawa at nakitang wala na roon si Diwatang Malina. Parang bulang naglaho. Matapos ang kaganapang yon, may mga pagbabagong hindi maipaliwanag si Esteban. Bilang bata ay gulong-gulo siya, ngunit kanyang ikinasaya ang mga bagay na ito. Isa sa mga yon ay tila ba nauunawaan niya ang mga nais iparating ng kalikasan sa kanya. Halimbawa na lang ang mga halaman, para bang nagagawang mangusap ng mga ito sa kanya. Ang ilog, para bang naiintindihan niya ang nais na ipahiwatig nito base sa agos ng tubig. Maging ang ihip ng hangin, pati na mga hayop, ay tila ba nagagawa na niyang makakonekta sa mga yon na hindi naman niya dating nagagawa. Tapos nagkaroon siya ng dagdag lakas ng pangangatawan, liksi ng pagkilos, pati na mas pinatalas na paningin, pandinig, pangamoy at pakiramdam. Kasabay nito ay ang nagsimula na rin niyang maramdaman ang masasamang presensya sa paligid. Makalipas ang 5 taon, nasa high school na nito si Esteban. Matangkad, gwapo
at napakamatipuno ng katawan nito. Naging popular sa kanilang paaralan ng binata dahil sa angking kaakit-akit na itsura nito. Mabait at magalang din ang lalaki dahil napalaki siya ng maayos ng mga magulang. Ang bansag sa kanya sa kanilang paaralan, kano. At pangaasar naman sa kanya ng mga naiinggit ay hilaw. Maayos naman ang lahat. Kapag may nangaasar kay Teban ay hindi niya yun pinapatulan. Hanggang sa dumating ang dalawang magkapatid na bagong transfer lamang noon sa kanilang paaralan. Sina Turno at Bakar. Mabilis na naging matunog ang pangalan ng dalawa dahil sa mga nakakasangkutang gulo ng mga ito. Bali-balita kasi na maraming grupo na ang inatake ng dalawang magkapatid. Kumbaga, sila mismo ang humahanap ng gulo. Kaya naging maugong ang pangalan nila at madali silang kinatakutan. Kakaiba daw ang lakas ng dalawa sa pakikipaglaban. Masyadong bayolente. Malamang ay na-kick out ang mga yon sa dating paaralan kaya sila napadpad sa paaralan nila Teban. Sabi pa na ang tirahan daw ng mga yon ay nasa paanan pa ng bundok. Walang kapitbahay. Kaya nagkaroon pa ng teoryang baka talagang takaw gulo ang pamilya nila kaya lumayo sila sa mga tao. Isang araw, nagpaalam sa kanyang guro si Teban para pumunta sa banyo. Ihing-ihi na ito kaya nagmamadaling pumasok yon sa pinakamalapit na banyong panlalaki. Pagkatapos niyang makaihi, ay may narinig siyang umuungot sa isang cubicle. Pinakinggan muna niyang mabuti. Parang ungot ng hirap na hirap at hinang-hina. Pero hindi yun umiire. Nagpasya na siyang buksan ng pinto at pagbukas ay nakita niyang nakahandusay ang kanyang kaibigang si Densyo. Bugbog sarado ito. Basag-basag ang muka at may mga bali pa sa daliri. Halos sumara din ang parehong mga mata nito. Densyo! Sino may gawa nito sa'yo? Tanong ni Esteban. Teban, yung dalawang transferi na magkapatid. Sina Turno at Bakar. Pagkasabi nun ni Densyo, ay nag-init bigla ang katawan ni Esteban. Para bang nag-alab bigla ang galit niya. Sa dami-dami ng pagtitripan ng dalawang yon, ay ang kaibigan pa niya na ni minsan ay hindi nasama sa mga gulo o away. Palagi lang yung tahimik sa paaralan at takot gumawa ng kalokohan. Kaagad inalalayan ni Esteban si Densyo at pumunta sila sa opisina ng prinsipal. Pagdating doon ay isinalaysay ng dugo ang si Densyo ang ginawa sa kanya ng dalawang transferi. Nasa tabi niya noon ang kaibigang si Teban. Nagulat na lang sila nang imbes na solusyonan ng prinsipal ang ginawa ng dalawa kay Densyo, sila pa ang pinagalitan at pinagbanta ang sususpendihin at paparusahan. Doon kaagad nagtaka si Esteban. Pinagmasdan niyang mabuti sa mata ang nooy nagsisisigaw sa galit na prinsipal habang sinisinghalan sila. May napansin siya. Para bang may ibang kumukontrol sa prinsipal. Malakas ang kutob niya na may orasyong ginamit rito kaya yun nagkakaganoon. Wala nang ibang pagpipilian sina Esteban kundi akayin palabas ng opisina si Densyo at siya na lamang ang gagawa ng paraan. Kaya siguro hindi magawang maparusahan sa kanilang pinaggagawang kaguluhan ng magkapatid ay dahil sa kung anumang klaseng orasyon ang lumulukob sa prinsipal. Doon na napagtanto ni Esteban na hindi ordinaryong tao ang magkapatid. Kinabukasan, lumalakad sa koridor mag-isa si Esteban. Sobrang agang pumasok nun at halos wala pang estudyante sa eskwelahan. Hanggang napansin niyang papasalubong sa kanya ang naglalakad na magkapatid na sina Turno at Bakar. Papalapit sila ng papalapit hanggang sa dumaan si Teban sa gitna nila at nabangga niya ang mga balikat ng magkapatid. Esteban, huwag mo kaming subukan. Ani Turno. Anong pakay ninyo sa eskwelahang to?
Tanong ni Esteban nang huminto silang pare-pareho sa paglalakad at nagtinginan ng matatalim. Wala kang pakialam. At kung susubukan mong makialam, hindi kami magdadalawang isip na idamay ka. Hindi kami natatakot sa dugong nananalaytay sa'yo. Sagot ni Bakar. Kung ganon, mas lalong hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ako papayag na nanggugulo kayo rito. Matapang na sagot ni Esteban. Sige, mamayang hapon, pagkatapos ng klase, magkita tayo sa labas. Doon mo ipakita sa amin ang tapang mong gunggong ka. Ani Turno. Payag ako, sige. Magkita tayo mamaya. Mga nilalang na isinumpa. Sagot ni Esteban. Tsaka na lumakad ito pa diretso sa kanyang silid-aralan. Kinahapunan, pagkatapos ng klase, nanatiling nakaupo si Esteban sa kanyang mesa habang inaantay na makalabas lahat ng mga estudyante. Makalipas ang ilang minuto, nang masigurong nakalabas na lahat ay doon siya tila nag-usal ng pabulong. Tumalim ang kanyang mga mata at naging maningning na kulay berde. Tsaka ito lumabas ng paaralan. Paglabas ng gate, ay nakita niyang nasa kabilang kalsadang magkapatid at inaantay siya. Sumenyas ang mga ito na sumunod siya sa kanila. Pumunta sila sa isang abandonadong tambakan ng mga sirang sasakyan. Isang malawak na lote yon na napakaraming kalawanging sirang sasakyan. Wala talaga kaming balak na pakialaman ka, Esteban. Dahil alam naming hindi ka ordinaryong tao. Pero ikaw mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Ani Turno. Biglang sabay na umusalang magkapatid. Tapos tumuwad ang mga yon. Nagulat si Esteban nang biglang magbago ng anyo ang mga yon. Lumaki tapos naging malalaking aso pero nakatayo na parang tao. Sobrang bangis ng mga itsura nun. Tapos ang lalaki ng mga ngipin. Mapula din ang nalilisik na mga mata nila. Ngayon, dadanasin mo ang malupit na kamatayan sa kamay naming mga aswang gabunan. Magiging pagkain ka naming iuuwi sa aming angkan. Ani Bakar. Sabay na sumugod ang magkapatid kay Teban. Dinamba kaagad ni Turno si Teban at kinagat sa braso. Natumba ito at nakapatong sa kanya si Turno. Siniko ni Teban sa noo ang halimaw at naramdaman yon ni Turno kaya napabitaw yon ng kagat sa braso ni Teban. Gumulong si Teban para makatayo pero binangga siya ng pagragasa ni Bakar. Sapul sa tagiliran si Teban pero mabilis na nakatayo yon. Agresibong sumugod si Bakar. Ngunit sinalubong nito ang nagliwanag na kamao ni Teban. Sapul sa noo ang gabunang si Bakar at bumalibag ito. Nagliwanag na kulay berde ang mga mata ni Teban, kasunod ang mabilis na pagpulupot ng mga halaman sa buong katawan ni Bakar. Sa kabila ng lakas nitong taglay ay hindi makagalaw ang aswang. Mabilis na sinugod yun ni Teban, ngunit napigilan siya ni Turno nang mula sa likuran ay yumakap ito at natrap pati mga braso ni Teban. Yumuko si Teban at malakas na iniuntog ang likurang ulo nito sa mukha ng aswang. Sapul sa mahabang ngusong aso si Turno at napabitaw nang makita niyang nagdugo ang kanyang ilong. Siniko patalikod ni Teban ito at tumama sa sikmura ng gabunan. Bahong-baho si Teban sa amoy ng kalaban. Napakalakas ng baktol nito. Kaya naman sa labis nitong inis dahil sa amoy, sinapak niya yun malapit sa tenga at sumubsob yun patagilid sa lupa. Mabilis niyang sinugod ang nooy gabunang pinuluputan ng mga halaman. Inilabas ni Teban ang isang napakatulis na panusok na gawa sa buto ng isang malaking hayop. May mga kakaibang ukit ito at pakrus ang hugis ng hawakan.
Nababalot yun ng kakaibang liwanag. Buong lakas niyang isinaksak yun sa ulo ng gabunan. Bumaon yun sa bumbunan nito na kaagad nagpatirik sa mata nun at mabilis na kumitil sa buhay nito. Hinugot kaagad ni Teban ang panusok na malalim na bumaon at unti-unting kumalas sa katawan ng gabunan ang mga nakapulupot na halaman. Naglagitik naman ang mga ngipin ni Turno nang makita ang sinapit ng kapatid. Pero imbes na lumaban ay mabilis na tumakas ito. Pero sinundan ito ni Esteban at desididong tapusin ang kanilang laban. Sumuong sa kasukalan ang gabunang si Turno. Napakabilis nito. Sinusubukan ni Teban na mahuli ito sa tulong ng mga halaman sa paligid. Pero hindi mahuli-huli ito dahil sa bilis nitong kumilos. Hanggang sa umabot sila sa paanan ng bundok. Narating nila ang nasa 5 bahay kubong naroon. Umalulong si Turno at nagmamadaling naglabasan ng mga taong nasa loob ng mga kubo. Nakita ni Teban na nasa mahigit 20 ang bilang ng lahat ng taong yon. Narinig niyang nagsabi si Turno na pinatay ng taong diwata ang kanyang kapatid. Natigilan sa pag-abante si Teban nang lahat ng taong naroon ay sabay-sabay na nagbagong anyo. Naging mga aswang na gabunan kagaya kay Turno at ang pinakamalaki sa kanilang lahat ay ang nakita ni Teban na pinakamatandang lalaki sa mga yon. Mas tinatagan ni Teban ang loob. Isang buong angkan ng mga gabunang aswang ang kanyang kaharap at lalabanan niya ang mga yon ng mag-isa. Wala nang panahon para umatras. Handa nang mamatay si Teban kung kinakailangan. Nauna na siyang sumugod at sabay-sabay na sinugod siya ng mga aswang. Iniwasan niya ang unang sumalubong ng pagkalmot at binulaga niya ng pagtarak ng sandata sa leeg ang sumunod. Paghugot niya muli ng sandata ay ibinaon niya sa baba ng isang batang gabunan ang panusok. Isang malalim na pagkalmot naman ang natamo niya mula sa likod na ginantihan niya ng pagsaksak, ngunit nakailag ito sabay sipa sa kanya kaya bumagsak si Teban sa lupa tsaka na dinumog. Mabilis na nakagapang siya at sinaksak ang pinakaunang nakaabot sa kanya. Sapul sa pagitan ng mga mata yon, sabay sipa ni Teban para mahugot muli ang panusok. Habang makailang ulit na nakatanggap ng malalalim na pagkalmot at pagkagat si Teban, isang napakaitim at napakakapal na ulap ang mabilis na dumaan. Mababa ito at nagpakawala yun ng mga kidlat na tumama sa ilang mga gabunang sumasalakay kay Teban. Sugatan ng binata pero hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa paglaban. Nasa 12 gabunan pa ang natitira at lubhang napakabangis ng pinakamalaki sa kanila. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Pagkatapos naming mapatay ka, taong diwata, isusunod namin ang taong pamilya mo. Anang pinakamalaki at pinakamatandang gabunan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Teban sa narinig. Hinding-hindi siya papayag na sakta ng mga mahal niya sa buhay. Mas nagningning ang berde niyang mga mata at nabalutan ng gintong liwanag ang buo niyang katawan. Para bang ginising ng galit ang kanyang kaluluwa. Itinaas niya ang mahiwagang panusok na gawa sa buto at isang malakas na kidlat ang tumama doon. Bago pa man makakurap ang mga gabunan ay malakidlat sa bilis ang kilos ni Teban na umatake sa kanila. Bawat maabutan nito ay sinasaksak niya sa bumbunan. Ibinabaon niya ng todo ang panusok at nasusunog ang katawan ng bawat mapatay niya. Hanggang sa 5 na lang ang natira. Mabilis niyang tinapos ang 3 at natira na lang ang pinakamatandang gabunan at si Turno. Susubukang tumakas ni Turno pero naabutan siya ni Teban at sinaksak sa likod. Umiyak si Turno na para bang isang batang pinalo ng magulang. Inulit-ulit ni Teban ang pagsaksak dito hanggang sa magliyab ang buong katawan nun. Paglingon niya ay hindi niya naiwasan ang paghampas ng malaking kamay
ng pinakamatandang gabunan na may napakahahaba at napakatatalas na mga kuko. Naputol ang kaliwang braso ni Teban. Taong diwata, ngayon ay magiging pagkain na lang kita. Magpapakalat muli ako ng aking lahi at isasama ko ang buong pamilya mo. Ipinapangako ko. Natigilan ng matandang gabunan nang mapagtantong nakabaon sa kanyang dibdib ang panaksak ni Teban. Hinugot muli ng binata yon at makikitang nagbaga ang sugat. Sinaksak sa kaliwang mata ang gabunan at napaungot ito. Ngunit bago pa man makaganti ay muling hinugot at mabilis na sinaksak ng binata yon sa bumbunan ng aswang. Bumaon yun ng sagad hanggang sa may hawakan. Tsaka kaagad hinugot ng binata. Pinunasan ng maitim na dugo na bumahid doon at ibinalik sa kanyang suksukan. Biglang nagliyab ang buong katawan ng matandang gabunan at sumabog yon. Sa lakas ng pagsabog ay tumilapon si Teban at nawalan ng malay. Nagising si Teban na nasa mahiwagang syudad siya at naroon ang kanyang lola Malina. Niyakap siya nito at nginitian. "Lola Malina, patay na ba ako?" tanong nito. "Hindi, apo. Gusto lang kitang batiin sa tagumpay mo. Isa ka ng ganap na mandirigma. Pag-ingatan mo yan, apo, at manatili sa iyo hanggang sa matapos ang iyong papel sa mundo." Ani Diwatang Malina. Tsaka biglang nagising si Teban na nakahandusay sa parehong lugar kung saan siya nawalan ng malay. Madilim na sobra, parang hating gabi na. Nangihina pa pero pinilit nitong umuwi sa kanila. Si Esteban ay naging isang ganap na mandirigma. Kanyang sinanay pa ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Bagamat nawala na ang kaliwang braso nito, hindi yun naging hadlang upang ipagtanggol niya ang sangkatauhan at kalikasan laban sa mga masasamang nilalang at mga mapang-abusong tao. Ito ang kwento ni Esteban, ang apo ng diwata na umubos sa isang angkan ng mga aswang. Inyong napakinggan mga kabayan ang kwento ni Esteban, ang apo ng diwata. Maraming salamat sa inyo at huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga stories. At syempre, paki-like mo na rin ang video na to para mas malayo pa ang maabot natin. And of course, paki-share mo na rin sa inyong mga tropa para mas dumami pa tayo. Anong masasabi ninyo sa kwentong inyong napakinggan? I-comment nyo na yan sa ibaba at sa mga nais magpa-shoutout, alam nyo na, comment nyo lang yan sa ibaba. So magkita-kita tayo sa ating susunod na kwento. Ako po si Vong Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Ingat ang lahat. God bless everyone.